Maraming OFW ang hindi makalis ng bansa dahil sa gulo sa Middle East. Live mula sa NAIA Terminal 3, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, gaano karami ang mga stranded nating kababayan dyan? Alam mo, Jiggy, nandito tayo sa mismong labas ng OFW Lounge dito sa NAIA Terminal 3 at naku, talaga napakaraming mga pasaherong OFW na nandito ngayon dahil nga stranded sila. Ayon dun sa isang personnel ng OWA na nakausap natin, simula pa kaninang umaga ay mahigit 100 na yung mga pinatuloy nila dito sa facility na ito. Actually, mababa pa yan dahil maraming mga pasahero yung pinauwi na o yung mga nasabihan na nakanselado yung kanilang flights para hindi na sila magpunta dito. At kanina may mga nakausap tayo mga OFW. Isa na riyan yung itong si Lolita na nanggaling pa sa malayong probinsya sa Ozamis at babalik na sana sa kanyang trabaho dyan sa Riyadh, sa Saudi Arabia via Dubai. Sa Dubai yung kanyang layover. Pero sabi niya, palanding na yung kanilang eroplano nang biglang nag-announce yung kanilang piloto na kailangan nilang bumalik sa Maynila dahil nga sa gulo doon sa Middle East. Meron tayo isa pa nakakausap, itong si Javier na OFW dyan sa bansang Seychelles sa African continent. Nasabi naman niya nung Sabado naka-check-in na yung kanyang mga gamit. Pero yun, binalik din dahil nga dineklarang kanselado yung kanyang flight. Meron ding mga stranded na passengers dyan naman sa NAIA Terminal 1, katulad na lang itong si Lorly na nakausap din natin kanina. Ang sabi niya, kung talagang nahihirapan siya dahil kanselado yung kanyang biyahe papuntang Kuwait at parang wala na rin siyang extra funds para bumalik pa sa kanila sa Pangasinan. Pakinggan natin ang sinabi ng mga nakausap nating OFW. Palang na kami po, tapos nag-abiso yung pilot namin, sabi nga we come back to Manila. So kami, biglang na-shock din kasi bakit? Ang ano namin, baka sira yung ano. Then nagsabi nila may ano daw war sa Dubai. Kaya bumalik. Ang ano nila, yung arrival at saka departure lang ano nila, i-accommodate. Kaya medyo stress na stress eh. Balik magagawa ko, 27 years na ako sa labas. Tapos ganyan pa ganyan pa ginagawa nila sa amin na... Ang laki niya talagang abala. Hindi lang pera, yung pagod mo pa, yung dala-dala mo, pagod ka na nakaupo ka ng 5 oras sa may bus. Tapos yung pagdating mo dito, stranded ka pala. Jiggy, may ilan tayong nakausap ng OFW na sabi nila sila ay inalok na ng accommodations ng OWA at marami naman din sa mga stranded passengers nito ay inalok na rin ng libreng rebooking ng kanilang mga airline. Jiggy. At Gerard, pagdating naman sa usapin ng flights, gaano karami ang kanselado? Jiggy, sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, sa ngayon ay 45 flights na papunta o paalis ng Pilipinas ang kanselado sa ngayon. Kaya naman 10 eroplano ng mga Middle Eastern carriers yung nakagarahe ngayon sa 3 primary gateways dito sa Pilipinas, katulad na lang na NAIA, Clark at Mactan, Cebu. Sabi ng CAAP, parang wala pa ng kasigurahan kung kailan talaga magiging normal ulit itong mga flights papunta sa Middle East. Pakinggan natin ang sinabi ng CAAP. Tuloy-tuloy naman yung coordination na ginagawa ng CAAP doon sa ating mga airlines, airport operators, at sa mga international aviation partners natin to monitor kung ano ba talagang nangyayari doon. Close nila temporarily yung airspace nila. So, ibig sabihin, hindi makakadaan yung mga aircrafts, kahit anong klaseng aircraft, military and even yung mga commercial aircrafts doon. No? So, wala talagang operations. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NAIA Terminal 3. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.